Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karong Huwebes, pizza 17 sa buwan sa Hulyo tuig 2025. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Banimientod sa alas 9 karong buntaga, dinis tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Samtang nagpaabot tas tong weather update atong susihog na unsa na ni atong kahintang ron puting bahaa gahapon unsa man kaha kay murag na may bagyo ato sang ipadangat atong front pages. Magsugod ta sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, parking waste deals lead to financial losses. Sa Super Balita, kapuyo dili na makig-uli, gidunggab. Sa The Freeman, Cebu City Government 407 million pesos garbage expenses flagged. Sa Banat News, eskwelahan gitulis, drone nakatabang pagdakop sa mga suspect. Sa Philippine Daily Inquirer, Remulla says 3 bodies dug up may be from drug war. Sa The Philippine Star, US to build boat maintenance facility in Palawan. Sa Manila Bulletin, Marcos launches 50% fare discount for seniors and PWDs in metro trains. Ug sa Tempo, Rody rejects link. Preposterous. Duterte reacts to Sabongeros case allegations. Mao gatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik ka mo ipadangat kaninyo atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home.
Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntaga, low pressure area nga gibantayan sa pag-asa sulod sa Philippine Area of Responsibility (CONPAR) nahimo nang si Bagyong Krising. Tungod sa uwan nga dala sa habagat at tagamtaman sa mga dagkong dalan sa Metro Cebu ang pagbaha. Mga detalye sa report ni Crystal Joy Filerca. Hingpit nang nahimong bagyo alas 8 kaganihang buntag ang low pressure area nga gibantayan sa pag-asa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Gitawag kining Bagyong Krising ug kini mao ikatulong nga bagyo nga nisulod sa PAR karong tuiga. Kaganihang alas 11 sa buntag, anaa kini sa 725 km east sa Verac, Catanduanes ug padung sa Northern Luzon ang direksyon niini. Ang Bagyong Krising adunay dalang hangin nga 45 km per hour ug paghaguros nga 55 km per hour. Matod ni Engineer Alkiblat, ang chief sa Pag-asa Visayas, nga ang Tropical Depression Krising gilauman pang mukusog sa di pa kini maglandfall sa Babuyan Island karong Biyernes ug adunay posibilidad nga mahimo kining severe tropical storm nga moabot sa 100 km per hour ang gikusgon sa dalang hangin. Apan sigun usab niya nga bisan og layo ang bagyo sa Visayas ilabi na sa Sugbo, lauman nga mokusog pa ang hanging habagat maong makasinati og kusog nga mga pag-uwan ug hangin. Sa tuwa kaning habagat every time nga dunay bagyo diri dapit sa northeastern portion sa Luzon, natural gina mo kusog ang atuang habagat. Amo ni magdala nato mga pag-ulan ug kusog-kusog nga hangin. Gani karong hapon nasinati sa Metro Cebu ang pagbundak sa kusog nga uwan nga niresulta sa pagbaha sa mga dagkong dalan sa syudad sa Sugbo. Gani pipila sa mga gagmayng sakyanan ang naglisod na sa pag-agi sa mga apektadong mga dalan. Samtang sa gipagawas nga flood advisory sa Mandawi City Public Affairs Office, kaganihang alas 3:30 sa hapon dili mo minos sa 5 ka mga dagkong daan ang wa na magi sa mga gagmayng sakyanan. Dugang pa ni Engineer Kiblat nga lauman ang mga pag-uwan hangtod karong Biyernes. Karong Sabado pagilaumang mogawas sa PAR si Bagyong Krising. Sigun usab niya nga posible ang pag-issue og gale warning sa mosunod nga mga adlaw ug delikado ang pagbiyahe sa mga gagmayng sakyanang pangdagat. Sa maabot ng mga oras or adlaw, pag nag-issue na tag moderator rough, ang equivalent ko ana maabutan nag 3 to 4 meters ang itason pag rough na. So, delikado na sa mga gagmay sakyan ang pangdagat. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Sa laing balita, Cebu Provincial Capitol Building delikado kaayo sa dakong sunog tungod sa daghang kakuwangan sa safety hazards. Maong gipaningkamutan nilang Gobernador Pamela Baricuatro nga mapunduhan kini dayon aron malayo sa risgo ang palibot. Kasayuran ni hatod ni Gia Navarro. Gitahon ni Gobernador Pamela Baricuatro nga delikado kaayo sa dakong sunog ang palibot sa Cebu Provincial Capitol Building tungod sa daghang kalapasan o kakuwang sa safety hazards. May numdumang gisusi sa mga kadagkuan sa Cebu City Bureau of Fire Protection ang palibot sa Capitol Compound gikan sa kahimtang sa sulod hangtod na sa engine rooms. Nasuta sa report nga ang executive building walay automatic fire sprinkler system, walay fire alarm ug alternate fire exits. Samtang kuwang ang ilahang emergency lights ug fire exits sa ubang buhatan. Daghan usab ang natalang kakuwang sa legislative building sama na lang sa substandard nga fire exit stairs, evacuation plan ug uban pa. Of course, we have to comply all this, no? Because this is a safety issue. Sige, tagstorya kalambuan, diri progress unya our very own seat of power is not even complying with a simple
fire protection mechanism here in the Capitol. Maunapugos na lang ang kadagkuan sa Kapitolyo sa pagsunod sa mga safety hazards pinasubay sa gipatumang Fire Code of the Philippines. Hinuon, adunay sila igumpundong igahin alang sa pagtaod sa mga kahimanan nga makapalikay sa sunog ug uban pa. Kay naaman sa tay guidance from Bureau of Fire Protection. So we will have to comply with all this. Usa sa mga gikabalak ani Baricuatro mao ang kakuwang sa fire extinguishers sa pipila ka mga opisina sulod sa Capitol Compound. Maong mainungdanon alang sa kabumbiruhan ang pagbato niini aron makontrolar pa ang kayo kung mutumaw man sa sulod. Pagkapinan usab kini og subsob nga monitoring sa mga kawani bisan og sirado man ang Capitol Building panahon sa kagabihon o di ba kaha sa weekend. Diba ko gabi ang mutumaw nga sunog, ang mga security personnel makareact dayon by using the fire extinguisher. So muna pinakakuan handi ra siya di kinalan nga naday fire truck nga mo responde dayon. Paro, CCTN News. Sa laing bahin, kapin sa usa ka milyon ka pesos nga undeclared cash sa usa ka 26 anyos nga pasahero sa Mactan Cebu International Airport na sakmit sa Bureau of Customs. Gipasabot sa mga ahensya nga 50,000 pesos lang ang gitugutan sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga madala sa mga pasahero kung mobiyahe. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Moabot sa 1,149,000 pesos nga undeclared cash ang nasakmit sa Bureau of Customs gikan sa usa ka pasahero sa departure area sa Terminal 2 sa Mactan Cebu International Airport niadtong Lunes, Hulyo 14. Ang mga pasahero usa ka 26 anyos nga lalaki nga taga syudad sa Sugbo ug mularga unta kini alas 7 sa buntag padung sa Hong Kong sakay sa flight number 5J240. Mato ni Jay Uyaw, ang Customs Operation Officer 3 sa Bureau of Customs, nga nakadawat siya og tawag gikan sa examiner sa Office for Transportation Security kon OTS, nga adunay pasahero nga nagdala og 1,199,000 pesos sa iyang hand carry luggage. Sigon pa ni Uyaw nga base sa Bangko Sentral ng Pilipinas Circular Number 1146 Series of 2022 nga ang mga departing ug arriving passengers gitugutan lamang nga magdala og 50,000 pesos. So if the passenger will bring magdala na og more than 50, that's the time he needs an authorization from BSP. So that authorization would allow the passenger to bring in or out the amount more than 50,000 pesos. Maong sigon pa ni Uyaw nga adunay kalapasan nga nabuhat ang mga pasahero tungod sa wa niini pagkuha og authorization gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Tungod kay 50,000 pesos ra ang gitugot nga madala sa mga pasahero, gikumpiska sa Bureau of Customs ang sobra nga 1,149,000 pesos. Ang mga pasahero wala ra giaresto apan wa usab kini madayon sa paglarga. Sa kasamtangan, anaa sa kustodiya sa Bureau of Customs ang nasakmit nga kantidad alang sa pagabuhaton nilang legal procedures. Kasamtangan po usab nilang gihikay ang warrant of seizure and detention. One day na siya og legal proceedings. So we have submitted everything to the district office. Kay mo dili man na siya madayon og kasis kay naman tay gitawag og legal procedure. Ikaso pa kanang anything na what's this na isyuhan og WSD. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa laing balita, lisensyado nga customs broker na sikop sa entrapment operation sa NBI Cebu District Office tungod sa reklamong estafa. Giingong ni Saad kini nga makapadali sa release sa cargo ug nangayo og kapin tunga sa milyon ka pesos. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Kasamtangang natanggong sa detention cell sa National Bureau of Investigation Cebu District Office ang giingong lisensyado nga customs broker tungod sa reklamong estafa. Nasikop si Roel Labrador sa entrapment operation sa NBI sa iyang opisina sa Barangay San Roque, siyudad sa Subo. Siya gipasangin lang naglingla sa usa ka kumpanya nga nangangkon nga aduna siya koneksyon sa gobyerno nga makapadali sa pag-release sa mga imported nga cargo container. Giingong nagsigi kini og pangayo og dugang nga bayad gikan sa unang sabot nga 330,000 pesos ug nangayo og dugang kapin 300,000. Ang charge niya is ganing nag-overstay ang container sa yarda sa customs area. So
Ya, napay rason ang kaning dinakpan nga kulang ng dokumento. So isa na sa gilaban karon sa company kay wa gyud gigamit ang ilahang company name. So api sa pasalig ani ato ang dinakpan nga mugamit siya daing consignee name. Matud sa NBI na ang reklamante na ngayo og serbisyo ni Labrador alang sa pagproseso o pagpagawa sa usa ka imported nga cargo container. Bisan pa sa pagkadawat ni ini sa bayad, gayong wala gihapon na release ang container nga adunay sud nga mga truck parts gikan sa Japan. Hinungdan nga ang reklamante ni hangup sa NBI Sebdo apan hugot kini nga gihimakak ni Labrador og nagkanayon nga ang iyang kontak o katransak ang kumpanya sa Japan. Matud niya nga kompleto siya sa tanang dokumento ug makahatag sa tanang resibo ug liquidation. Straight to the point, walay estafa gyud nahitabo. Asa may estafa na with may resibo. Nay resibo gyud sir. Siguro in proper venue ma-prove na ko. Ang liquidation, di ko kilala yan. Murag dumating na, murag around parang mga John Pilipinas, di ko kilala, Marisa. Pero wala siya appeal. Siya gikatakdang ipaubos sa inquest proceedings sa Office of the City Prosecutor sa Dakbayan sa Sugbo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, lalaking namusil patay sa usa ka ex-convict sa barangay Suba nakigpinusilay sa mga pulis atol sa gilusad nga manhunt operation sa barangay Sawang Calero ning syudad sa Sugbo. Usa ka pulis ang naangol human mapusili makatulo kay gayon. Mga detalye sa report ni Arnold Bustamante. Gibisita sa hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo Police Colonel Enrico Figueroa ang sakop nga naangol sa nitumong pinusilay tali sa suspitsado sa pagpatay sa usa ka ex-convict sa barangay Suba kagahapon sa kadlawon. Ang suspitsado nga nakapusil sa pulis mao si J. Mark Arnaiz taga sitio Wakwak barangay Sawang Calero sa Dakbayan Sugbo nga nadala usab sa Cebu City Medical Center human maigo sa pagpamusil. Si Police Patrolman Rembrandt Asabandeja sakop sa Drug Enforcement Unit sa Sawang Calero Police Station ang luwas na ang kahimtang sa sulod sa emergency room sa PNP Hospital sa Camsotero Cabahog human nga wala ra modulot ang tulo ka bala sa kalibre 45 nga pistola nga giposil ngadto kaniya tungod sa bulletproof vest. Gibutyag ni Figueroa nga ang Philippine National Police na ang moabaga sa tanang gasto sa pagpatambal kang sa bandeha samtang napakinis tambalanan nga mausab ang kamanduan ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan. Pero yan, wala kami problema sa mga gastusan. Lahat yan, nasagutin ng CCPO para sa iyo. Ang gawin mo lang, magpagaling ka at pag magaling ka na, magpahinga ka tapos balik ka na ulit sa trabaho. Ganun lang yun, ha? So congratulations, ha? Sana lahat ng pulis ay kagaya mo tumutupad ng tama sa tungkulin, ha? Thank you, sir. Sige. Pagaling ka. Thank you, sir. Photo ops mga tayo sa atin. Itahibaw ni Figueroa nga gawa sa financial nga suporta i-rekomendar niya ngadto sa Piero 7 nga mahatagan og medalya na sugatang magiting si sa bandeha tungod sa bayanihon nga gihimo niini diin andam nga mubuhi sa kinabuhi subay sa pagtubag sa iyang trabaho. Alang ni Figueroa, dako kaayo og matabang sa pagsalbar sa kinabuhi sa mga pulis ang pagsulob kanunay sa mga bulletproof vest kay kung wala pa doon na sa usa ka pulis ang makalas nga giuyunan usab ni Chief Medical Officer sa Regional Medical and Dental Unit 7 kasi Police Major Ninya Cheryl Reyes. Yes, talagang kinikilala po natin yan. Yan po ay kasama po sa trabaho natin. Ang kanya pong ginawa ay talagang risk of life talaga yan. Yan ay nagpapatunay lang na handa po siyang ibuhos ang kanyang buhay sa ngalan ng pagtupad sa tungkulin at paglilingkod sa bayan. Ay opo, sapagkat ang natamaan po sa kanya yung kanyang baga at saka po yung kanyang abdomen na maaari pong pumunta sa mas critical pa po. Tapos po yung pagkakaroon po ng sobrang daming pagdudugo, pwede pong mag-lead po sa hypovolemic shock at ikamatay po ng pasyente. Nagpasalamat si sa bandeha nga nahatagan pa siya og laing kinabuhi kay kung wala pa ang ihang bulletproof vest, haya namatay na siya. Matuniya nga sa dihang nga padung na sila nga musulod sa balay sa suspitsado, ngayang gibanabana 5 kanupa ang gilayon ug sa dihang nagpaila siya nga pulis, gikalitan lang siya sa pagpusil makatulog kay gayon, din siya ang naigo sa dughan. Nagsugat gyud ang mungkuan. Nag-cross kita mong buwan, aming duha. Nga una-unahan ka din pagpusil? Unahan kay, pailam ko niya una, pagpailan ako. Tira rin siya? Tira siya. Kapila siya nito katulo? Tulo. Si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, Bibutyag, nga mihimog manhunt operation ang mga sakop sa Sawang Calero Police Station, Bato kang Arnaiz, human nga siya ang itudlong responsable sa pagpusil patay kang Ricardo Igot. Si Arnaiz gila nga usa ka sakop sa Gun for Hire Group sa Sugbo ug dalambikit usab sa pagpayhot sa legal nga drugas. Di na gilang grupo magasupply og 5 nga tuna sa 6 ka kilo sa shabu sa Dakbayan sa Sugbo. So ang kaning maong suspetsado no giilang certain
Kapitan Emat Arnaiz, no, taga-sawang Calero ni siya, and sa pag-build up sa atuang kapulisan sa ilang investigation na suta nga membro sa DAI ni siya sa katong grupo sa mga gun for hire na nasakpan na to diri nag-ooperate kaniadto, and then kani nga personality kay capable sad ni ilahang grupo nga mutagak og 5 to 6 kilos of shabu, no, sa different areas nga ri sa Sugbo. Gimatapos sa CCPO ang pasangil sa pamilya ni Arnaiz nga wala nitong armed encounter sanglit kidakop ng kining daan kagabi o gidala pagbalik sa lugar dayong giposil sa mga pulis. Mato ni makatangay nga dunay body camera ang mga pulis nga magpamatuod nga lehitimo ang manhunt operation sa mga personnel. Ang naamong gyud sa kada storya na among gyud na mga depensa, no, ang suspetsado. So kani siya ilahana nga defense pohon nga masangat ang kaso, pwede man na nila i-raise dito sa court kanina. So, ato makita nga rin mo ni ang vest, no, ang metal nga nasa sulod sa vest sa ato ang gisuot sa atong kapulisan. So nakita na to sa iyang dugan mismo na ay duha ka what we call this one, ginagian sa ni-embed yun nga bullet. Now, kung ato kung 45. So ato kung tanawon nga ri mo niyang ikatulo nga inagian sa bala nga ni graze, meaning ni tapsing, no, sa mga kilid sa vest niya ug mao ni ang nakasamad sa kiliran nga bahin sa ato ang pulis. Arnold Bustamante, CCT News. Magatong mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team ug inyo katong nakita ang uban kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Unya karon atong susihon atong lakat sa kahimtang sa panahon gikan sa Pag-asa Mactan. Miss Van Sabeliano, maayong buntag. Maayong buntag sa tanan. Mao kini aton latest weather update para karong adlaw, July 17, 2025. Ang bagyong si Christine kay nagpabiling gihapon sa iyang kakusgon nga karon nagairog ni siya sa west-northwestward padung sa kadagatan sa Bicol region. O ganinang alas 4 sa buntag, nana ni siya ron nahimutang sa may 535 km east sa Huban, Sorsogon. Na siya coordinates nga 13.1 degrees north ug 128.9 degrees east. Si Christine na ni siya kakusgon ron sa hangin nga 55 km per hour dito do sa tunga ug pag-unos nga moabot og 70 km per hour. Gairog po ni siya sa direksyong west-northwestward sa kapaspasan nga 15 km per hour. Sa karon na tagisyon na signal number 1 nito ron sa Luzon, dito sa Cagayan, apila na ang Babuyan Group of Islands, Isabela, northeastern portion sa Aurora, Quirino, Kalinga, eastern portion sa Mountain Province, ug eastern portion sa Ifugao, ug ang northeastern portion sa Nueva Vizcaya, ug sa Apayao. Og ang atong weather update para karon din hero sa tibok Central Visayas, lakip na niya ang Sugbo, kay makasinati ta karon og madag-umon nga kalangitan nga naagihapon tay mga katag-katag ng mga pag-ulan, panugdog og kilat tungod sa hanging habagat. Og dito po sa Negros Island region kay makasinati pod sila og panagsa ng mga occasional rains tungod gihapon sa hangin habagat. Og para sa tong hangin ug kadagatan dinhiro sa tibok Visayas kay makasinati ta karon og moderate na kakusgon sa hangin nga nagagkan sa habagatang kasadpan ngadto na sa kasadpan. Og ang ato ang kadagatan kay kasarangan ang pagbalot nga moabot og 1.2 to 2.5 meters ang kitason sa atong baon. O karong alas 8:50 city sa buntag kay naihunas ron sa atong kadagatan dinhi sa Sugbo sa gibug-on nga 0.4 meters ug mutaob na pud kini ini alas 3:05 karong hapon sa gitason nga 1.3 meters. Ang atong temperatura kay nagasukad ni karon sa 24 ngadto na sa 30 degrees centigrado. Kung katong adlaw kay mosaop ni karong alas 6 Gs karong hapon. Ug mo na atong latest weather update gikan din ron sa Pag-asa Visayas DOST din sa Mactan, Van Sabeliano. Miss Van? Yes, ma'am. Hi, ma'am. Good morning. Kanang
Ma'am, ang kagahapon na itong nasinati nga kusog nga pagbunok sa uwan nga miresulta sa grabing pagbaha, are we expecting the same today and in the coming days? Yes ma'am, for today ma'am is mag-expect gihapon tag natin mga kusog na mga pag-ulan na moabot siya around 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan within the day. And makita po sa nato din sa atong satellite is nagyapon nalakip gihapon ta sa panganod na posibleng makadala og mga pag-ulan. And based sa atong radar karon is naatay coming na mga pag-ulan din hiron sa Metro Cebu. O ako lang sa idungag po sa day, si Tibok, Cebu, o si Bohol, o si Negros Island is under na ta karon na mag-expect ka na rainfall advisory. So expect ta karon nga naatay mga light to moderate with occasional heavy na mga pag-ulan. So sa pagkakaroon dili pa niya siya color-coded, pero dapat ta na updated sa atong mga weather kung mga weather updates para sa mga any further development po sa atong weather. Miss Van, pila to'y amount of rainfall nga atong expected karong adlaw? Expected na to mga around 50 to 100 millimeters ang ato ang ulan na atong expected para din hiron sa Cebu, ma'am. Pila to ang kagahapon, ma'am? Ang kagahapon, ma'am, mostly sa mga pag-ulan is naa sa may Metro Cebu, pero di na sa may Cebu City, Mandaue. Unfortunately, din here sa Mactan is wala kay siya nakulan din ug among na measure was niabot ra siya 17 millimeters lang na ulan. So minimal rainfall in Mactan but same in the case of Cebu and Mandaue. Yes, ma'am. Based sa gahapon na radar, nakita gyud naman sa radar gyud, concentrated ang mga pag-ulan din ha sa may Cebu City, Mandaue, matong na medyo nakabunok gyud din ha. Diri sa Lapu-Lapu is naagyapon ang mga pag-ulan, pero dili na kay siya na parehas kabunok gyud din ha sa syudad gyud, ma'am. Miss Van, ang epekto sa bagyong Krising hangtod kanus ani nato masinati labi pa sa Metro Cebu area? Ang kanisang si Krising is expected na to na makadala gihapon niya siya mga pag-ulan. Karon hangtod ugma niya improving na ta by Saturday. And ang atong hangin is dili gihapon nato kalimtan na possible gihapon na kusog gihapon ang atong hangin hangtod gihapon ugma. Kay si Krising, ako lang sang gidungag na si Krising is moving man ni siya padung dito sa northern Luzon, so possible siya nga mo landfall dito ron sa Cagayan area. And possible na sad siya mo exit sa atong Philippine Area of Responsibility by Saturday na or Sunday, ma'am. Okay. Dagang salamat, Miss Van Sabeliano, sa imong pagpasabot namo karong buntaga. Okay. You're welcome, og maayong buntag. Maayong buntag yung tanan din sa pag-asa Mactan. Motos Miss Van Sabeliano, unya mo to no 50 to 100 millimeters amount of rainfall karon. Unya, I hope lang unta no nga dili na parehas gahapon. Pero doon na naman tay mga LGUs nga nag-declare og class suspensions pero mo break sa tanya. Ibalik na to ato na dayong isgutan na to. Padayon na to pag isgot kabahin aning ato ang lakat sa kahimtang sa panahon. Nya diha lang mo, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Nya isa ang kamot og tiil sa mga na stranded kagahapon, partner. Ubay-ubay ang mga naglinya nga mga pasahero nga mga estudyante, mga trabahante diha sa sidewalks sa dakbayan sa Sugbog, masilingang dapit nato tungod atong grabe nga uwan kagahapon nga may resulta sa grabe nga pagbaha o grabe nga traffic. Grabe gyud. Grabe tanan. No, nanay, makita nato kagahapon nga ang mga parte sa downtown Cebu City. And not even downtown Cebu City, dito dapit sa may Basak area, Basak Cebu City. Miawasan ang kuan diha dapit sa kanang, I don't know sa pangalan ng river, pero miawas sa dapit kanang diha dapit sa may Mambaling. Dinha dapita bahaon gyud na siya, attorney. Samot nagmukusog ang kuan, ang uwan. Nya dito sa Mandawi kato mga usual nga prospects sa baha, gibahaan na sab kagahapon nya. Karon partner, aging pagpangandam, gi-explain naman ni Miss Van kaganina nga tungod lagi ni sa hangin nga habagat niya, gi-induce pa jud sa gi-induce sa habagat niya, napadyoy mga epekto sa bagyong Krising, ang mga pag-uwan-uwan nga gikan unta to sa low pressure area na himong namang bagyo. So karon dunay ubay-ubay ng mga LGUs, partner, dinhi sa Sugbo ang mideklarar nga white klase sa mga pampubliko o pribadong tunghaan o sa naniana dinhi sa Sugbo. Bag-o ra gyud nag-announce, partner. Ang Cebu City Government. Ang Cebu City Government. Nag-post si Mayor Nestor Archival a few minutes ago, samtang sa Mandawi sad 38 minutes ago sad nag-post, no? So naghimog announcement si Mayor Nestor Archival around 5 minutes ago nga tungod kuno sa continuous rainfall nga posibleng moresulta sa pagbaha. And in consideration of everyone's safety, all schools at all levels are advised to adopt asynchronous and or modular delivery of classes, implement early dismissal of students and personnel if face-to-face classes have already started. Kaya na may uban good nga nakasud na ba? Kasud na gyud kay. And then ingon siya, we urge everyone to stay safe, avoid flooded areas, and stay tuned to official announcements for further updates. Let's continue to prioritize safety while ensuring learning continues. So karon nag-text ming Dennis kay nideklarar na pod si Mayor Jonky Uwano ug kanang si tawagan na class suspension sa iyang mauna sa iyang post gikan pa ba yung taong kung naghatod bago pa ka naghatod. Unsaon man ni. So niingon si Mayor Jonky na walay klase as recommended by appropriate offices due to the unfavorable weather forecast from Pag-asa. All levels, both public and private schools in Mandawi are suspended today, July 17. Stay safe and dry, Mandawihanon. So niya, akong anak, wala na siya kabaw, asa siya magtanaw. Kay before, magsige tanaw sa page ni Mayor Jonas, kung tanaw niya nga kanang dag-om. Ingon siya, nato pa man siguro si Mayor Jonas, wa pa may kanang update, magsigig ingon ana. Okay ba ka sa mga estudyante, partner, nga ang mga basta mag-uwan na ang ilaharang apikay ka na sila, ilan ang gisundan ang mga pages sa mga local government sa ilang mga mayor. Kay para makita niya, pero karon nagsikog katawa kay nagganina ra na gi-forward sa mong GC, wa pa gyud tingog akong anak nagsimba pa to kay gidrop man ako siya sa ilahang gym sa school kay siya madiri lang kay drop kay nami mas. Okay. Panimba mo din. Ikan sa imong anak adto sa akong anak. Sa Talisay sa Bag-o sa nagdeklarar mga 1 hour ago si Mayor Samsam Gulyas. Human ko no sa iyang pakig-meeting, consultation with DepEd Superintendent Dr. Arden Monisit nga why face-to-face classes sa tanang levels karon dinha sa syudad sa Talisay. So muna nga karon sa nagsige sa group chat sa among kuan dito ni V kay
kuan sa lagi kinahanglang kuhaon sa didto sa ilang eskwelahan. Sorry ko no, matud pa ni Mayor Samsam Gulyas na late ang pag-announce kay ilaha pag yun ko nung gi-deliberate with their disaster team ang need sa pag-suspend. Actually, present ang pag-asa reports, ang mga pag-asa reports lately ni-indicate matud pa ni Mayor Samsam nga classes can still go on pero manigurado lang kuno ta sa mga bata kay kagahapon walay rainfall warning sa buntag, human diha na na-issue ang heavy rainfall warning pagbundak na sa uwan. So, may pasabot si Mayor Samsam nga kung naa na mo sa eskwelahan karon diha sa Talisay, palihog, pangita mong paagi nga inyong matawagan ang inyong mga ginikanan, inyong mga guardians nga para to fetch you or nga maka-arrange para sa inyong safe nga pag-uli sa inyong mga balay. Ya, sa probinsya sab sa Sugbo partner ubay-ubay sad nga mga LGUs ang nagdeklara partner na ako'y nakit-an kaganina time pa ako sa tong pangitaon kay murag nalubong na ring napita but ubay-ubay ni partner dito sa mga isla sa Madridejos, Bantayan, Santa Fe, niya sa norte ang Daan Bantayan, Midilien, Bugo, San Remigio, diri sa south, Minglanilla, Sibonga, Dalaguete, Alcoy, Uslob, Santander ug Sambuan. Nag-announce ni sila nga either all levels or from kinder hangtod na sa senior high. Nya kining so far mauna ang na-monitor sa tong Ranger Cebu Chapter Monitoring Center partner nga ato sang nakita diri sa social media. So ubay-ubay ni nga LGUs partner ang apektado. Nya ang ako lang gusto nga isgutan pa aside anang Y klase partners kanilaging epekto gyud sa baha. Kay kung magbaha kay karon di ba mao na ditong giingon nga sige mo diha og World War, sige mo diha og lantugi kinsay maayo ninyo mo kutab-kutab sa ba online, pero karon nga naa nagyoy concrete nga problema nga nipresentar sa tong atubangan, problema nga actually dili bag-o, nag-agi na ning pila ka administrasyon, nag-agi na pila ka tuig pero wa man ning sulbad-sulbad ning problema ha partner kining problema sa baha. Well kagahapon hinuon ang kagamhanan sa syudad sa Sugbo ni deploy man sila og mga free rides, mga kausyong buses ba to or basta na ay mga rides nga deploy ang Cebu City Government. I-announce man to sa page ni Mayor Nestor Archival, gi-share ni Mayor Tammy Osmeña o ni Sir Dave Tumulak nga naay mga upat ka ruta nga pang deploy but I don't think nga enough tong upat para mo ferry or mo transport atong kadaghan kaayo nga mga nangatrap sa baha. Even ang mga naay sakyanan gani na trap kay dili man sila makasungasong sa baha kay grabe man kay partner diha dapit sa may kana bitong mambaling flyover sa bakba yun ana. Yeah. But to me it's better than nothing kaysa wa gyud kasakyan ba. But I think need gyud ta ana mo I don't know no mo invest in kana ganing sakyanan nga mo suyop og kuan. Kato yung giingon katong ang Lenny sa una sa before. Yes. Bitaw no. That sounds like a good idea. So. Thank you for the reminder. I might as well. I think mao okay ni asa man ni dapit sa Lapu-Lapu ni sa padung dai babahaon gyud ay ang bakba sa bridge pod. So mo ni gahapon naka-inconvenience gyud sa mga katawhan kay of course you have to wait for pila ka oras before ka makauli nya dayon because kining nagtapok na ang mga pasahero, rush hour pag yun. It so happen nga padung ting-uli in town padung sa kaning ting-uli gikan sa trabaho, gikan sa eskwela. So motong grabe yun kaayo ang mga stranded. Film mo edited by Saman. Grabe oy ang isda good naglibog ng isda asa siya padung kita kadto. May isda diha oy uwan man na. Pataka man kaoy na isda sa AS Fortuna oy na videohan. Naglibog na to siya mura lagi aquarium ni dako. Paitay ta na yo. Kani Gahapon sus thankful kaayo kung nga way klase akong anak oy kay I cannot imagine to be stuck anywhere ba nga kusog ang uwa no niya ingon ana sus lahi ra gyud nya kanabiya mo ang area din ha mura kag padung sa kanduman murag mulabang kasta ng bahaon sa kalibutan bisag asa wa kay mapilian Cebu City Mandawi moagi gyud ka sa kuan baha gahapon kay sakto ra kay of course i-fetch unta na akong anak gahapon sus karon kay
nag hide and seek lagi sa baha. Kay baha diha sa baha man sa Basak, balik na sa gigantong sa kining kuan, balik. Uy, wa kay kalutsan uy. Way kalutsan partner pag abot na sa dako dito sa SRP, baha man sa dieng SRP. Baha sa gabi. Ang kanadapit sa Hangtod may gabi gani. hangtod gabi. Del asam tong naisda del ato pakiton si Ator Naanay gyud ni isda. Lagi way binuang naisda gyud. I think dito to Atbang dapit sa Rolling Hills. I think dito to sa ilahang Sir Franklin Ong showroom kay naka-office man ko da before. Nya makit-an gyud from the bildo ba. Sa gikan sa aquarium or gikan sa fish pond. Dili oy nabi na sapa dira. Ang kanang mong Mandawi attorney. I remember before pagkapitan ako, nag-meeting gid mi ana with the University of San Carlos. Kay to address that problem ba. And then dito ko nakakita and gi-explainan nga kanang Mandawi mura siya imbudo ang iyang purma ba. Mura siya catch basin da ikonoy term ana. Catch basin. So ang tungod sa iyang kalupa, every tubig gikan sa Cebu ug sa mga silingang dapit adto dito padung. So luoy kaayo gid sila nya. Mo bitaw nang diha sa AS42 na no amount of project drainage left and right imburnal ug uban projects. Wala gyud murag hangtod karon. Makasulbad. Baha gyud. Ambot og unsay ultimate solution and then, ana. sa akong na-notice partner, wala instead nga murag mo is after pila ka administration o pila ka umura man og ni worsen ang flooding problem in the metro. But I think part of the problem is kitag yung mga tao, the lack of discipline kanang pataka labay. Actually para nako kanang initiative ni Mayor Nestor Archival nga tumblers is actually very good ha kay pila gid na ka bottled water ang makatabang og bara sa atong mga estero, grabe o kanimo na kung gingon ni mga isda an awa be pakita siya del kay aron mo tuo siya ba limtat duuan na biwa tay barko o ni kuan be na ni swimming pud be ana ay katong dalag aw kato basta kay isda na sa Cebu day na di ay abi sa Cebu day na I think gikan na manggong Atbang kay murag Rolling Hills na dapit so kani siya murag sa showroom ni akong tan-aw murag sa showroom ni nilang Sir Franklin Ong sa iyahang car display center. Kaya naka-office ba ako diha before? Karsada na diha yang gilang karsada parking area gyud na nakasaka ang tubig. Kana nga kuan elevated na baya na. So ang isda na naglibog ang isda unsa naman ni ibang level naman ko ani. Naabot na siya dira. So ang isda mura sad siya nag-window shopping siguro sa inindot ani nga auto. Kay na may murag MG naman siguro na nga showroom ron Atbang na sa Rolling Hills. Diya sa may Banilad. Very familiar ko sa Banilad Mandawi because naka-office man ko diya before. Nakahasuway na sad ko nga inigbundak sa wan mo ingon ang guard, ma'am, kuhay mong sakyanan, ma'am, kay musaka ng tubig. Balhin na musluyo. Grabe kay na diha sa may Rolling Hills partner kung yes, nakaingon ko unsa gyud ako ang problema nga tanan akong opisina mo adto kog Freeman uwan man sa otro sa diha Manalili Kusalim so kani siyang isda sure gyud tabuhi gyud ni kay putim niyang kapakapa ba ng isda naabot in town siya din ha basin sa tuod no gikan na sa fish pond kay di ba dal na may mga fish pond po din ha dapit dal sa Banilad basig na overflow sa baawa si Ferdy very responsible tumbler para makaiban-iban sa kuan mga plastic mao na at least nakatabang ta sa atong environment now ang uban pod kung magbaha ra ba partner dili lang ang kuan dili lang ang traffic ug dili lang nabaha itself ang problema ang health sad sa mga tao kay kaning mo ungad ka diha sa baha leptospirosis dayon. Leptospirosis dayon. Ako naluyan gahapon attorney kay diha sa Hernan Cortez subang dako Mandawi City na ay kato intang picture nga gi-post apparently ang nag-post ato iyang pag-umangkon nga naantaon abroad niya nag-uol siya ba kay bedridden. Ay kato. Sa may subang dako. Bedridden niya dayon kini. Nisakan ang tubig hapit na mo level siyang ka-3. Tinuod. Unya kids how do you get those people out? So this kato lang siya ang napicturean. Nag-dextrose pa part na nag-oxygen pa to siya. How about the others nga kanang ingon ana nga mga incident? Daman sa guy ubang areas kato sila for sure. Ay may tog kahimtang no nisud gyud ang baha. So to me ba para nako kining mga nagpuyo sa kilid sa sapa I think it's high time nga mupatuosad mo sa authorities aron inigabot sa panahon nga nay baha dili kamo ang pirming kabisihan og rescue katong mga tawo nga
tinarong gyud, wa gyud ni violate og anything. Mo'y ma-priority ba kay murag sige tag pang rescue ninyo. Yeah, mao day nagpabadlong sab. So pero bait kaayo. lagi partner unsaon na lang ning sulbad. There were attempts in the past natoy Metro Cebu Coordinating Board or Coordinating Council bato nga ni attempt unta tog intercity approach to solving these problems, but wala may napunduhan. Ambot unsay gibuhat karon sa Regional Development Council sad kung doon na ba ni mga projects when it comes to flooding, and DPWH ambot part man ni sa DPWH kini mga anti-flooding projects partner. So hinaot unta then plus pa ang LGU nga kato atong giingon ang disaster team. Maibungay ta karon nganong karon pa man ni recommend ang disaster team nga gahapon pa man sila sige unta og pang rescue. So karon siguro more proactive yun unta, and then kining of course hatagan sa natog benefit of the doubt, hatagan sa natog honeymoon nga kuan period kining mga bag-o nga admin kay bag-o pa man sagid sila ni lingkod partner. Pero July naman taron kay bawta nga ting-uwan na. So main problem yun ni nato ang kining kusog nga bunok sa uwan og kining paglunop, pagbaha. Yan dayon thankful lang ta nga murag so far way nidangat nga report sa newsroom nato nga dunay namatay or dunay na injury tungod sa mga baha gagahapon. Inconvenience but unfortunately inconvenience and a lot of kanang property nga ma-damage kay dili pa yan na lalim food mga ingon ana, di ba? Kay kanang masudol yung nagbalay ang baha, gawas nga kani mo gyud inconvenience from the cleaning, delikado na for the appliances oy kanang mga outlets, di ba? Especially kanang mga low lying nga mga residences kani sa subang dako man ni. Grabiha ani Kung ikaw nagpuyo ka anang balaya, di ka mahadlok partner nga murag hapit naman sa murag diriyot na maibot ang imuha niya. May na lang kay concrete pero mao lagi ang uban ang mga nagpuyo nakasuway gyud ko attorney nga nakoy gibadlong kay ang balay sitting in the middle of Mahiga Creek. Barangay kapitan man kasaon na. Gingnan ra ko nga pasagdi lang ko kap kay wa may nakatag-iya aning yuta ko lagi niya ikay mga unsa ka. Kami may manubag nimo. Sagdan lang kuno siya oy kay di man kuno to amo ang yuta wa gyud ta naagi uban nga inaana nga mindset. Ana lang gyud sila kining dili walay foresight ba sa posible nga dangatan. Murag okay ra man sa ilaha nga bisag mamatay sila. Basta lang anha sila sa ilahang ilahang tugkaran murag di nila mabiyaan. But kana maminaw gyud ta sa mga mando sa atong mga otoridad, preemptive evacuation, especially kana mga nagpuyo duol sa mga creeks, rivers, streams ug uban pang mga agianan sa tubig kay nakahibaw naman ta unsay nahitabo atong flash floods recently dito sa Budlaan. Wa ta kahibaw nga kining okay ang panahon pero di ay to dito sa bukid kusog na ang uwan. Daghan ra bang mga namuyo kilid sa aning mga lugara. So hinaot pa unta nga maminaw ta sa mga mando, sa mga order sa atong mga otoridad aron wa untay kinabuhi nga makalas. Kana sang maminaw nga timely, dili kay unya na lang nag-abot na rescue please tabang. Diba? Nahitabo ra ba na sa kuan? Kato ganing bagyo before pandemic ba to unsa to nga bagyo? Odette ba to? Yung pasabot. Dili manghawa. Pagkahuman pagkusog na sa hangin. Uy, kuha ami diri. Sus, rescue asa na mo palihog, tabangin mi. Diba? Wa gyud. Di ba na an ounce of prevention is better than a pound of cure? So, kita mo abot nga, mo na panultihon sa mga katigulangan nga, ang uban lagi, unya na kuno mangurus ug magkilat. Ayaw, wata, mangandam sad ta. Kay, daghan mang maamong, daghan sad nga mga opisyalis, kana ato mga rescue groups, hasta ilang kinabuhi, inyuhang giapil og kakanang butang sa peligro sa mga ingon-ana nga mga desisyon sa kinabuhi. So, mas may gyud na nga, maghuna-huna ta dili lang sa tong kaugalingon kundi sa ato sang ubang mga tao kay ug naa ra bay problema gamayng bikil ang inyong pasangin lang ra ba gobyerno. Pero ingnon tas gobyerno nga makwit na ta adili lang wa sad moingon lang mo ana kaysa may mabantay sa mga butang ana ba. So kinabuhi atong i-prioritize and hopefully kanang kanipod matapangitaag paagi nga kanang mas
matagaan yung tawag solusyon ang baha. Kay kung di gani masolusyonan, di pa ni mao. Ang tagatuhod karon tagahawak na puhon. Oh. Wala pa dahil labot sa epekto sa baha ngadto sa mga negosyo partner no economic impact sa baha. Yes. Kun manira jud ka kay wa man sa kay customer. So mo na ato ang tan-awon kung naabay improvement unya in the coming months and years sa estado sa ato ang infrastruktura dinha sa Sugbo when it comes to flood prevention. Wa naman tay oras ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong og kinabuhi. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Matag binuha, bisan gani ang nagsunod kag Kristo, matubang gayud og mga unos sa kinabuhi. Kini mo ang mga storms of correction, storms of perfection, storms of direction, storms of reflection, and storms of affection. Sa makadaghan nga higayon, kita dili makasabot kung ngano miabot ka nato kining matangas sa kasakit ug kalisdanan. Sa Ecclesiastes 8:17 nagingon, apan dili ka gayon makatugkad sa gibuhat sa Dios. Bisan unsaon nimo paninguha, dili nimo masayran kini. Ang tao maglisod gayon pagtugkad sa mga pagi sa Ginoo. Kay ang una-una sa Ginoo mas labaw kaysa una-una sa tao. Gani, sa Ecclesiastes 3:17 nagingon lang sa hukman sa Dios sa walay pinalabi ang tanan nga matarong ug ang mga dautan. Kay bisan gani sa sunod nga kinabuhi ang tanan butang ug buhat mahitabo man sa takdo niyang panahon. Kini nagpasabot nga walay mahitabo sa tao nga dili itugot sa Ginoo. Apan iya kang itugot alang sa usa ka maayong katuyuan. May son mo kini ang pulong nga maghatag giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Nangito nga man, dili na mo matungkad kung ngano nga sa mong pagsunod kanimo magatubang kami mga kasakit. Apan tungod kay misalig kami kanimo, among gidawat kining tanan. Kay ikaw nasayod man kung unsay makayo alang kanamo. Amen. Salamat sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Sub Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabart, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy. Salamat. Salamat sa iyong pagpakiguban. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa programang Hello Cebu. Mayong Buntag Pinoy. God bless us all.